Recently, you were quoted as saying that there's no such thing as the West Philippine Sea. What did you mean by this, Congressman, exactly? Para medyo malinaw po sa atin lahat. Ang sinasabi ko dyan, technically speaking, yung West Philippine Sea, tayo lang ang kumikilala doon. Yes. Sapagkat yun ay nagsimula nung pumunta rito yung Secretary of State Hillary Clinton na siyang nagbanggit ng West Philippine Sea. So mula doon ay gumawa ng executive order yung dating Pangulong Pinoy at doon ay sinabi niya na meron tayong West Philippine Sea. Alam mo naman yung mga kababayan natin, imbes na pakinggan nila yung katwiran, paano kasi yung isang Commodore bigla na lang nagsalita na ako ay traitor. Saan ka naman nakakita ng Commodore na ganyan? Kung Commodore siya talaga, basahin niya yung libro kung saan nakasulat ang lahat ng karagatan dito sa planetang ito. Yes. Meron ba siyang mababasa ang West Philippines? Hindi ko sinasabing huwag tayong magkaroon ng ganong katawagan. Pero ang sinasabi ko, yung West Philippine Sea, ito yung exclusive economic zone. Kaya ko lang sinabi yun sapagkat nung pinatawag ang mga vloggers, ginagamit daw yung kung sino-sinong vloggers, mga fake news. At sabi ng CICC, kailangan i-educate natin ang mga Pilipino. Okay naman yun, sabi ko, tama na educate natin ang Pilipino sa komplikasyon at sa complexities ng bahagi na yan ng ating karagatan sapagkat marami ang hindi nakakaintindi dyan. Kung magpa-vlog sila, hindi nila alam ang tuntunin at pinagmumulan, napapahiya lang tayo kasi hahanapin ng mga vloggers ng ibang bansa halimbawa, ano ba yung pinagtatalungan ng West Philippine Sea? Hindi naman nakasulat yun Pero kahit walang pangalan yun, Angelo, gusto kong ipakita, ipaalam sa lahat ng mamayan, kahit wag nating pangalanan yun, atin talaga yun. Yun ay ating exclusive economic zone. Ang gusto ko lang, ipagtanggol natin ang ating sariling atin nang hindi tayo emosyonal at hindi tayo ignorante. Pipilitin natin dahil tayo lang ang gumawa ng West Philippines, tayo nagkakaintindihan tayo. Pero yung world community, the community of nations, pagka tiningnan nila yung South China Sea, wala silang makikitang West Philippines Sea sapagkat hindi naman natin pinasulat doon sa International Hydrographic Organization. Pero yun yung nagtatala talaga. Yes. Parang halimbawa, gumawa ka ng dictionary, pinilit mo na sa sarili mo, gumawa ka ng isang kataga, ng isang salita, ikaw lang pinilit mo i-include sa dictionary, walang kikilala doon. Ganun lang ibig ko sabihin. Yung mga kababayan natin hindi mo na itatanong kung anong pinagmulan ng pinag-uusapan. Napakaraming komplikadong issue dito sa likod niyan. Ayoko napapahiya ang Pilipino. Ayoko pinagtatawanan ng Pilipino. Kahit pangalanan natin o hindi natin pangalanan, yung exclusive economic zone, ilaban natin yan hanggang sa huling patak ng ating dugo. Atin yan. Yun. Pero wag tayo magpapaka-ignorante. Katulad ng Commodore na yon. Hindi pala niya naiintindihan na hindi pa sa nakasulat sa mapa ng mundo ng karagatan. Hanapin niya doon at pag nahanap niya, at magkita kaming dalawa. Kung makikita niya, ipamukha niya sa akin. Kapag hindi niya nakita sa mapa ng karagatan ng mundong ito, mag-resign siya bilang Commodore sa wala siyang naiintindihan. Ayun, Who is this, Kong? Si Commodore Tariela po? You're talking about him? Ano ka mo? You're talking about Commodore J. Tariela, the spokesperson po ng PCG on the West Philippine Sea? Yes, I'm referring to him because hindi niya naiintindihan ang pinag-uusapan sa committee hearing na kung saan nagagamit ang complexity ng South China Sea, bigla niya sinabing traitor ako. Congressman Mark, meron ka bang nakitang spokesperson ng Philippine Coast Guard? Opo. Ang gusto kong hanapin niya sa patalaan, sa libro ng patalaan ng karagatan sa mundong ito, kung meron siyang makikitang South China Sea. Sa atin meron sapagkat tayo ginawa natin yon. Hindi ko sinasabi na ikinakaila natin yung karagatan na yon. Atin yon kahit walang pangalan. Kaya lang, huwag tayo magpapaka-emosyonal at magpapaka-ignorante na pipilitin natin ang buong mundo kinikilala yun. Hindi po. Kahit hindi kilalanin ng buong mundo, atin yun. Yun ang aking masasabi dyan. At least malinaw po yun, Congressman Marcoleta. Paano yung Tariela na Commodore na yan? Yan ang bigla na lang gumawa ng vlog na sinasabing traitor ako.
Ayan. Congressman, kung... tingnan mo, kaya ito yung nagpapatunay na maraming hindi nakakaalam dito, kaya nga komplikado ito. Sinabi ko nga, at sinuportahan ko yung ICC, at CICC na i-educate natin ang ating mga kababayan para hindi tayo napapahiya, para hindi tayo pinagtatawanan ng mga kalaban natin. Yun. Congressman, yung West Philippine Sea na rini-refer po ng AO29 ni Pinoy, yung ano bang parts po yun? Ano ba dapat itawag natin doon kung hindi po yung actual terminology na West Philippine Sea? Hindi, nasa sa atin yung kung gusto natin tawagin ng ganon. Pero sinasabi ko, wala pa sa patalaan sapagkat hindi pa kinakiligilala ng mga ng global mapping institution. Ito nga yung International Hydrographic Organization. Bakit hindi natin ipatala para lang makita talagang merong West Philippine Sea? Sapagkat pinagtatawanan tayo eh. Alright, Kong... yung mga vlogger ginagamit West Philippine Sea. Hindi naman nakalagay sa patalaan. Di ngayon hindi nila makita. I-google mo nga yung isang kalsada na Angelo, ikaw lang ang gumawa. Kikilalanin ba ng Waze yun kung ikaw lang ang gumawa? Kailan po? Ang punto dito. Pero kung kailan po ba ulit mangyayari yung yung hearing on fake news po, yung probe on fake news para po mas maliwanagan po doon po yung inyong statement regarding this? Ewan ko kung kailan tatawag yung TRICOM. Sila naman kasi na pinasisimulan nila ito eh. Hindi pa nila kinikilala. Dapat sana pag-aralan natin, sabi ko nga sa inyo, ano ba yung West Philippine Sea? Ano ba yung South China Sea? Ano ba yung saklaw ng international law? Ang dami nito eh.